mukha mo. Ang kapal-kapal na mukha mo. Paano mo nagawa sa akin to, ha? Teka! Ano ba, Joy? Sumusobra ka na, ha? Masakit yan. Ano bang nangyayari sa'yo? Tinutoyo ka na naman, ha? Ako pa? Ako pang tinutoyo? Ang kapal mo. Akala mo talaga maitatago mo sa akin ang totoo, ha? Akala mo hindi ko malalaman ang kalokohan mo kasama yung tutor ng pamangkin mo, ha? Ano, ha? Masarap pang kumamot ang ibang babae. Ano bang sinasabi mo? Nagsiselos ka na naman. Di ba sinabi ko na sa'yong kaibigan ko lang yon? Ayan kasi puro ka drama, arte. Kung ano-anong natututunan mo kapapanood sa TV. Sobrang kapal na mukha mo. Alam ko ng lahat. Alam ko lang may nangyari sa inyo ng babaeng yon. O alam mo naman pala eh. Ano bang gusto mong gawin ko? Oo, nabuntis ko si Agatha Joy. O ano, masaya ka na? Alam mo, dapat talaga tapusin na tong walang kwentang relasyon na to eh. Mag-break na tayo. Visit ka. Lumayas ka nga. May narinig ka na rin bang kakaibang chismis sa lugar nyo? Paano kung nagparaya ka sa babaeng mahal mo, sa taong akala mo magbibigay sa kanya ng saya, pero nauwi ang lahat sa pagkadurog ng puso niya? Anong gagawin mo? Ipaglalaban mo ba siya sa pagkakataong ito o hahayaan mo na lang na sumaya siya sa iba? Kung ikay may kasagutan, baka pwede namang pakicomment sa ibaba at magbabasa ako. Kung gusto mong malaman ang sumunod na nangyari matapos makipaghiwalay ni Joy kay Vincent, pakinggan mo ang kwento ko hanggang dulo dahil baka hindi lang hiwalayan ang nangyari sa kanila. January 1 po ng gabi. Katatapos lang naming magkasiyahan kasama ang pamilya ay bigla kong naalala ang kakambal ko at ang nakaraan namin, Madam Venus. Kaya sinabi ko po yun sa asawa ko na isa sa inyong avid listener na kung gusto ko raw ay sumulat ako sa inyo para gumaan ang loob ko at maisarado na namin ng husto ang parte ng buhay namin yon. Kaya po hiniram ko sa anak ko ang laptop niya at nag-type. Bago po ako magsimula, ay magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Alfred. Hindi ko tunay na pangalan. 59 years old at nakatira sa Bulacan. Ang eksaktong lugar at pangalan ng mga karakter dito ay sadya kong iniba para sa kaligtasan nila. Ang ikukwento ko po sa inyo ay nangyari ilang dekada na ang nakararaan. Hindi ko makakalimutan dahil doon nasubok ang buong pagkatao ko at kung bakit ako ngayon nandito. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Oo! Dahil hindi ako makapaniwalang nagawa mo yan kay Joy. Vincent, halos 5 taon kayo magkarelasyon. Pagkatapos ay itinapon mo yun para sa panandali ang sarap. Anong kahibangan ang pumasok dyan sa kokote mo? Dahil sa babaeng yun? Wala kang pakialam! Ayaw niyang ibigay! Ayaw niyang pumayag eh! Kaya sa iba ko hinanap! At saka ano bang pakialam mo? Anong pakialam mo sa gagawin ko, ha? Desisyon ko naman yun! Relasyon naman namin ang nasira! Kaya pwede ba bumalik ka na lang sa syudad? At tantanan ang pangingialam sa buhay ko? Gago ka talaga. May pakialam ako dahil kaibigan ko si Joy. Niloko mo siya. Eh kasalanan niya yun eh! Tama na yan! Aba, gago ka talaga. Huwag kang mangialam dito, babae. Oh! Huwag mong sigawan si Agatha! Joy, Sandali. Sino ka? Yung gagong ex-boyfriend ko? O yung anghel niyang kakambal? si Alfred to Joy. Tama na yan. Lasing ka na. Ang kapal. Ang kapal ng mukha niya. Paano niya nagawa sa akin to? Paano niya ako nagawang lokohin? Akala ko mahal niya ako. Mahal bang pinagpapalit sa iba? Ako na ang humihingi ng pasensya para sa kakambal ko, Joy. Hindi ko alam na gaganituin ka lang niya.
Gago yung kakambal mo! Gago! Ano bang kulang sa akin? Mabait naman ako, maganda. Pero bakit niya ako niloko? Bakit niya ako pinagpalit sa matandang yon? Hindi ko matanggap, Alfred. Mas matanda pa sa akin yon. Joy, lasing na lasing ka na. Halika, iuuwi na kita para makapagpahinga. Ayaw! Oh, Sobrang sakit. Hindi ko matanggap. Ano ba bang kulang? Binigay ko naman lahat sa kanya. Pagmamahal ko, oras ko, lahat na. Ano? Gusto niya yung katawan ko? Sana sinabi niya. Sana niyaya niya ako magpakasal kasi ibibigay ko naman sa kanya eh. Gusto ko lang ng kasal. walang mali sa'yo. Sa kanila meron kasi sila ang nanloko. Hindi ka dapat magduda sa sarili mo, Joy. Dahil maganda ka. Sa loob o sa labas man. Pasensya ka na kung kailangan mo pang maranasan ang sakit na yan. Hindi ko alam na gaganyanin ka lang ni Vincent. Gagong kapatid mo. Manloloko. Manloloko siya. Niloko niya ako. Grabe, bigat mo ha. Niloko niya ako. Oo, niloko ka. Kaya nga matulog ka na. Bukas ay lalabas tayo para malibang ka naman. Bubugbugin ko na lang ulit para sa'yo si Vincent kung gusto mo. Dapat naman sa kanya yun. Dapat nakatunog ako. Dapat nakita ko. Walang makakaalam nung Joy. Lalo pat buo ang tiwala mo sa kanilang dalawa. Huwag mo nang isipin yun ngayon. Matulog ka ng maimbing. Kung sana, ipinaglaban kita noon. Hindi ka sana masasaktan ng ganito. Sabi ko na nga ba eh. Oh. Wait, pag nanasa ka sa girlfriend ko. Ano ngayon, gusto mo siyang sulutin? Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Dumaan ako sa pinto. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Akala mo, hindi ko narinig ang pinagsasabi mo? Narinig ko! Kukunin ko lang yung mga binigay kong gamit kay Joy. Utang din muna ako kasi gustong makipag-date ni Agatha. Gusto mo ba talagang madagdagan ang sakit mo sa katawan? Wala kang kukuhanin dito. Wala kang pera na makukuha kay Joy. Napakakapal naman ang mukha mo para nakawan pa siya. Hindi naman ako magnanakaw. Kukunin ko lang yung dapat sa akin. Aba, sayang din yung mga regalo ko sa kanya. Saka yung pinang-date namin noon. Kukuhanin ko. Gago ka talaga. Kahit kakambal kita, Vincent. Kahit gaano pa magalis sa akin ang mga magulang natin. I swear to God, kapag may hinawakan o kinuha kang gamit sa loob ng bahay nito, sisiguraduhin kong padudurog ang daliri mo at ibang buto sa katawan. Panira ka naman, pre. Para ilang libo lang gaganyanin mo ko. Hindi! Kung wala kang kayan sa katawan mo, pues ako meron, Vincent. Nagmamakaawa ko sa'yo. Umalis ka na rito at huwag ka nang babalik pa. Wala kang makukuha kay Joy. Baduy mo! Sige nga, ikaw nga ang bubili ng ulam mamaya. Gusto ni Agatha at ng baby namin yung litsong kawali. Yung malutong, ha? Layas! Pinanood kong tumalikod si Vincent at lumabas ng unit bago ako lumakad palapit sa pinto at sinaradong mabuti yun. Hindi ko may iwan ngayon si Joy dahil baka biglang bumalik si Vincent at pagnakawan pa siya. Hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng kakapalan ng mukha, Madam Venus. Umupo ako sa mahabang upuan ni Joy sa may gilid at doon nagpa siyang magpahinga. Pumikit lang ako sandali para sana ipahinga yung mga mata ko. Pero napamulat na lang ako nang makarinig ako ng malakas na sigaw. Ano? Ano meron? Bakit? Anong ginagawa mo dito? Joy, gising ka na pala. Sakit ang katawan ko. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok sa loob ng unit ko, ha? Nalaman mo ba yung ginawa sa akin ng walang hiya mong kapatid? Niloko niya ako. Alam ko. Kaya humihingi na ako ng pasensya para sa ginawa ng kapatid ko.
Hindi ko alam na gagawin niya yun sa'yo eh. Wala naman ang mangyayari kahit ilang beses kang mag-sorry sa akin. Dahil naloko niya na ako. Iniputan na nila ako sa ulo. Kaya pwede ba, umalis ka na. Ayoko makita ang mukha mong yan dahil naaalala ko lang kagaguhan niyang ginawa sa akin. Pero, At sabihin mo dyan sa kapatid mo at kabit niya. Walang nagtatagal sa agaw. Masaya sila ngayon, oo. Pero hindi sila patatahimikin ang konsensya nila. Galit na galit si Joy na tinulak ako palabas ng bahay niya at halos ihambalos na ang pinto sa mukha ko. Napailing ako at malungkot na bumuntong hininga. Sisihin ko man si Vincent sa nangyari, wala na. Galit na rin sa akin si Joy. Laglag ang magkabilang balikat kong naglakad pa uwi sa amin. Dahil nga kapitbahay lang kami, nakarating ako agad sa bahay. Akala ko pahingang makukuha ko ron pero nagkamali ako dahil sumalubong sa akin ang magulong sala at malakas na bangayan. Ang sabi mo, bibili mo ko ng lechon. Gusto ko ng lechon, Vincent. Gusto namin ng baby nun. Ipili mo na ako. Akala ko ba mahal mo ko? Agata, mahal nga kita. Hindi umuwi yung buwisit kong kakambal eh. Hindi rin ako nanalo sa tongits. Anong ipambibili ko? Akala ko ba kukuha ka kay Joy? Hindi naman pwedeng yung ipon ko gastusin natin kasi ang pera ko, akin lang. Ang pera mo ay pera natin. Hindi. Oh, andyan ka na pala. Baka naman may pera ka. Alam mo kasi nagdili si Agatha eh. Gusto ng pamangkin mo ng lechon. Ibili mo muna kaya tapos kapag nagkapera ako, babayaran ko na lang sa'yo. at kailan mo naman ako babayaran? Kapag nagkatrabaho siya, sigurado akong magkakaroon na siya. At kailan yon? Sa lalong madaling panahon. Kapag nakapag-apply na ako. Pero pwede bang pautangin mo muna ako ngayon? Mga 5,000 lang. Tapos bukod na 3,000 para sa pag-a-apply ko. Kasi alam mo na magastos. Lalo na yung pagpapa-imprenta ng resume ko. Nako, mahal eh. Ang ibibigay ko lang na pera sa'yo ay ang pambayad ng kuryente na ambag ko sa bahay na to. Bukod doon ay wala na. Problema mo yung nabuntis mo at kung saan mo makukuha ang ipapakain sa kanila. Pati sa pagtatrabaho mo. Aba, napakayabang mo ah. Porket ikaw yung may pera. Anong gusto mo ha? Tara, magsuntukan tayo. Vince, ano ka ba naman? Huwag kang ganyan sa kapatid mo. Sige na. Ayoko na ng lechon. Huwag ka nang magalit. Manood na lang tayo ng sine. Wala akong panahon para makipagbasag ulo sa'yo. At ikaw naman, Agatha. Makausap nga kita. Alam mo, na may girlfriend yang si Vincent. Bakit mo pinatulan? Hindi ba alam mong matagal na sila? Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang asawa ko ha. Shh, tama na. Tama ko. Alam mo, edukada ka pa namang babae pero pumatol ka sa kakambal ko. Ibinaba mo ang sarili mo sa pwestong kikwestiyonin ka ng lahat. Bakit ba? Mahal namin ang isa't isa. Saka matagal nang nagkakalabuan sina Vince at Joy. Kaya hiwalay na sila. Pwede nang makipagrelasyon sa ibang kakambal mo. Joy? Joy? Nandiyan ka ba sa loob? Good morning. Gusto sana kitang ayahin kumain sa labas para makapagliwaliw ka. Yo, Joy! Yuhu! Wala na dyan ang babaeng yon. Umalis na siya. Huh? Umalis? Kailan pa? Kaninang umaga. Ewan ko, basta. Nakita ko na lang siyang sumakay ng tricycle na may dalang malaking bag. Ganun ba? Sana nga wag na siyang bumalik. Alam ko namang gusto pa rin niyang agawin sa akin si Vincent. Masyadong inggit sa akin ang babaeng yon. Nagbibiro ka ba? Sa'yo pa talaga may inggit si Joy? Ikaw nga ang nangagaw eh. Ilang taong ka na ulit? 40, di ba? Teacher ka rin ng pamangkin namin. Tapos agawa mong mang-agaw ng nobyo ng ibang babae. Ano ka sa tingin mo? Malinis? Santa? Hindi ako ang unang nagbigay ng motibo. Lumapit sa akin ng kakambal mo dahil kahit may edad na ako, mas mainam ako kaysa kay Joy. Binigay ko lang naman ang hindi kayang ibigay ng babaeng yon. Joy? Uy, magandang umaga, Alfred. Diyan ka na pala namamalagi. Akala ko lumuwas ka na ng syudad. Oo.
Hinihintay kasi kitang bumalik. Tapos, naisipan kong sa bahay na lang magtrabaho pa samantala. Ikaw, buti nakauwi ka na. Akala ko hindi ka na babalik. Gumanda ka eh. Ikaw talaga. Napaka-bolero mo. Tsaka kailangan ko talaga yung pag-uwi ko sa probinsya. Para alam mo na, para maka-move on sa kapatid mong gago. Gusto nga kitang kausapin tungkol doon. Para formal na humingi ng dispensa sa'yo at sa mga magulang mo. Bakit ikaw humihingi ng pasensya kung kakambal mo naman ang nagkamali? Sila ng babae niya. Kaya kung hihingi ka ng tawad para sa kanila, hindi ko rin tatanggapin. Dahil sa gagawin mong yon, parang sinabi mo na ring ayos lang ang ginawa nila. Hindi mo pwedeng akuin ang kasalanang hindi sa'yo. Bigyan mo naman ng pagkakataong magkabayag ang kakambal mo. Naintindihan ko, Joy. Pasensya na kung naisip mong hindi ko kinukundina ang kasalanan nila. Gusto ko lang... Ayos lang yun. Basta wag mo nang uulitin. Paano? Papasok na ako sa bahay. Kailangan ko pang linisin ang mga gamit ko dahil naalikabukan. Sige. Natutuwa akong makita ka ulit. Ako rin. Hindi ko napigilan ang paglawak ng ngiti ko kahit nawala na sa labas si Joy, Madam Venus. Nakakatuwang bumalik na siya. Dahil doon, may stock tuloy ako ng saya para sa buong araw. Para bang nagkaroon ako ng extra energy. Napansin yun ni na Vincent at Agatha nang sabay-sabay kaming kumain ng almusal ng umagang yon. Oh, bakit ganyan ka makangiti? Siguro may dinidate ka na, ano? Oo nga. Siguro kasi alam mo na ngayon yung check-up ko, no? Sabi ni doktora, pwede na raw malaman kung babae o lalaki ang bata sa tiyan ko. Sasama ka ba sa amin mamaya? Pwede bang siya na lang sumama sa'yo mamaya? Alam mo namang may lakad ako kasama yung tropa sa kabilang barangay mamayang gabi. Vince! Pang ilang check-up ko na to na kung di ako mag-isa, si Alfred ang papasamahin mo sa akin? Kailan ka kaya makakasama? Kapag manganganak na ako? Pwede ba? Tigilan mo nga yung kangangalngal mo sa akin. Buti nga nakakapagpa-check up ka pa. Kung ako nga lang masusunod, sa center na lang kita datalin. Alis na nga ako. Makalayas nga dito, buwiset! Buwisa talaga yung kapatid mo, Alfred. Walang paninindigan. Ano bang aasahan mo? Nga pala. Pasensya na agad pero di kita masasamaan mamaya sa check-up mo. Marami akong trabaho sa opisina. Magpasama ka na lang siguro sa kapatid o kaya nanay mo. Ano pa nga ba? Ganun naman palagi. Nakakainis. Imbis na maipit sa drama ni Agatha, nagmamadali akong nagpaalam sa kanya at lumakad na. Paglabas ko ng gate namin, nakita ko si Joy na nag-aabang din ng sasakyan sa tapat ng bahay niya. Lumakad ako palapit sa kanya. Uy! Good morning ulit. Alfred, aalis ka na? Oo. Ikaw, saan ka ngayon? Mamimili lang muna ako. Nag-aaway ba yung dalawa? Sorry, nakita ko kasi nagmamadaling lumabas at nagdadabog si Vincent kanina. Oo. Ayaw kasing samahan si Agatha sa check-up niya. Kaya ayun, nag-aalis si Agatha. Ano pa nga bang inaasahan? Akala ba kasi nila magiging masayang pagsasama ng mga galing sa agaw? Never. Ayun na pala yung sasakyan ko. Mauna na ako Ingat! Ako naman ay bumalik sa tapat ng gate namin at inilabas ang motor ko. Pagkatapos ay sumakay ako ron at pumasok na sa trabaho. Buong araw akong nagsipag at hindi mahintay na mag-uwian, Madam Venus. Kaya pagsapit ng 5:00 ng hapon, nasa labas na ako ng opisina at naghahanda na ulit umuwi. Oh, nandiyan ka na pala. Anong ginagawa mo rito sa labas, Agatha? Mahabog na. Kumusta ang check-up mo? Okay naman. Sabi ng doktor, healthy si baby. Hinihintay ko lang ang magaling mong kakambal dahil hanggang ngayon, wala pa. Ayan na pala siya eh. At bakit niya kasama ang malanding yon? Hoy! Napakalandi mo! Ano? Aagawin mo sa akin si Vincent? Ang landi-landi mo! Hindi mo ba alam na magkakaanak na kami? Aray ko! Ano ba? Nasasaktan ako! Tigilan mo nga ako! Teka, Agatha. Bitawan niyo ang isa't isa. Tigilan mo si Joy. Ano ba, Agatha?
Ang landi-landi mo! Ang landi mo! Aagawin mo sa akin si Vincent! Huwag mo namang ipahalatang takot ka sa sarili mong multo. Huwag mo akong igaya sa'yo makati ka na kahit alam mong may karelasyon na, naglandi ka pa rin. Kaya pwede ba? Tigilan mong pagbibintang sa akin? Agata, pwede ba? Huwag ka nang magkipag-away. Buntis ka. Paano na lang kung may mangyaring masama sa'yo? Huwag ka namang irresponsabling ina. At ako pa? Ako pa ngayon ang irresponsable? Ikaw nga itong irresponsable. Eto ba yung pinangako mo sa aking magandang buhay? Ha? Tapos lalandi ka? Magloloko ka? Babalik ka sa babaeng yan? Alam mo, nakakahiya ka. Tayo na sa loob. Joy, pagpasensyahan mo si Agatha, ha? Buntis kasi kaya medyo magulang isip. Alika nga sa loob. Nakakahiya ka. Ako pa talagang nakakahiya. Ako pa, ang kapal-kapal ng mukha mo. Bitiwan mo nga ako, nasasaktan ako. Nakasunod ang tingin ko sa kanilang dalawa na papasok sa bahay at napailing. Nag-aalala kong nilingon si Joy. Lumapit ako sa kanya, tinulungan siyang hawiin ang buhok niyang magulo. Sorry kay Agatha. Ayan ka na naman. Ikaw na naman ang humihingi ng pasensya para sa kanila. Pero hindi ko siya mapapatawad. Yung kabaliwan niyang bilas mo. Alam mo, napaka-insecure niya eh. Buti nga dahil karma niya yan. Makaalis na nga. Teka, pero bakit kayo magkasama ni Vincent? Nagkaayos na kayo? Talaga ba? Pati ba naman ikaw? Oh. Hindi kami nagkaayos, nagkasabay lang. Diyan ka na nga. Hindi naman sa ganoon, pero... Tigilan mo na ako. Ano ba yung orasan mo? Patigilan mo nga. Agatha naman. Kaping-gabi na. Ano na naman? Naiirita ako sa tunog ng orasan mo. Ano ba yan? Tik-tik ng tik-tik. Oh, Vincent! Aswang yon! Baka aswang yan gustong kainin ng baby natin. Ano ka pa naman? Nakita mo namang natutulog ako. Aswang ka ng aswang. Wala namang aswang eh. Pero... Baka butiki lang yun. Visit! Oh, bakit Agatha? Pwede bang humingi ng pabor? Pakisilip naman yung bintana namin kung may tao o aswang kasi natatakot ako. Bakit? Ano bang nangyari? May narinig kasi akong tik-tik na tunog. Alam mo naman yung sabi-sabi ng matatanda, kapag daw malakas ang tunog ng tik-tik nasa malayo. Pero kapag mahina, ibig sabihin ay nasa malapit lang. Sobrang hina ng narinig ko. Natatakot ako para sa baby ko. Ayaw naman bumangon ni Vincent, kaya ikaw na lang ang nilapitan ko. Sige, pero pagkatapos ito ay bubalik ka na ulit sa kwarto nyo, ha? Wala naman ako nakikita ang kakaiba, Agatha. Baka naman kulibig lang yun. Isarado mo na lang ang bintana sa kwarto nyo kung natatakot ka. Sige. Pero, pwedeng i-check mo rin sa kwarto namin? Hindi talaga ako napapalagay, Alfred. Siya. Tayo na. Mukhang nakahinga naman ang maluwag si Agatha nang pumayag ako. Nagpunta kami sa kwarto nila. Nakita ko si Vincent na sobrang lalim ng tulog habang yung asawa niya takot na takot. Sumilip din ako sa labas ng bintana nila. Pero nang wala naman ako makita ay sinarado ko ang bintana at saka lumabas para bumalik sa pagtulog. Kinabukasan, balisa at maitim ang ilalim ng mata ng babae. Maglagay kaya tayo ng bawang sa bintana. Agatha, mukha ka namang baliw eh. Alam mo namang walang aswang-aswang. Edukada ka pa naman, nagpapaniwala ka sa ganyan. Kasi... Kasi. Tigilan mo nga ako, Agatha. Malapit ka na bang mabaliw, ha? Alfred, tol, kain na. Tapos pwede bang pautang muna kasi pupunta ako sa kabilang bayan. Kailangan ko ng pera eh. Ba't di mo sinabi sa akin? Anong oras ka na nun makakauwi? Magbubunga ka na naman kasi kaya hindi ko sinabi sa'yo. Baka 1 linggo ako doon dahil may trabaho ako. Kaya kayo muna dito sa bahay ha. Kapag na-regular ako doon, baka lumipat na tayo kapag nagkataon. Ganun ba? Mabuti naman. O siya, ako na lang magbibigay sa'yo ng pera para hindi na maabala si Alfred.
Siya naman ang gagastos dito sa bahay kapag umalis ka. Bahala ka. Basta kailangan malaki para tumagal sa akin doon. Mabuti naman. At naisipan mo magtrabaho ng maayos ngayon, Vincent. Magkakapag-ipon na rin kayo para sa panganganak ni Agatha. Sige lang. Kukuha na ako ng pera sa wallet mo, Agatha. Alis na ako. Ha? O sige, mahal kita. Ingat ka. Hindi na sinagot ni Vincent ang huling sinabi ni Agatha at tumalikod na lang sa amin. Napailing ako. Napakaloko talaga ng kakambal ko na yun. Iniisip ko na lang na sana nga magbago na ng tuluyan dahil naawa ako sa magiging anak nila. Lumakad ako palapit sa may bintana at nakitang nagdidilig sa bakuran nila si Joy. Agad akong lumabas at lumapit. Oy, good morning. Good morning. Aga natin ah. Palagi naman. Ikaw ang maaga ngayon, saka parang mas gumanda ka. Iba yung puti mo ngayon. Grabe rin ha, tagpakulay ka ng buhok. Napansin kong mas umitim at humaba. Ano ka ba naman, Alfred? Bola ba yan o ano? Kapag nanligaw ka sa babae, huwag mong sabihin ganyan ka po porma. Ano? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Mas gumanda ka ngayon. Nakabuti yung pagpunta mo sa probinsya ninyo. Totoo naman. Kung may gusto akong ipagpasalamat sa kapatid mo, ay yung niloko niya ako. Dahil kung hindi doon, hindi ko makikilala ang sarili ko. Anong ibig mo sabihin? Siyempre, nakita ko yung halaga ko bilang tao, bilang babae. May pa nga pala ako. Kumusta nung hilaw mong bilas? Ano? Galit na galit sa akin kahapon, parang asong takot maagawan ng buto. Ayun nga. Nag-aaway sila tapos nagising pa kagabi. Pinasili pa sa akin yung bintana sa labas dahil may naririnig daw siyang aswang. Panay daw kasi tik-tik. Ayun, hindi yata nakatulog sa takot. Gaano katakot? Sobra. Oh, saan ka pupunta? May nakalimutan ako sa loob. Sige. Nagtataka na lang ako nang biglang umalis si Joy. Di pa naman niya tapos diligan ang mga halaman niya. Napabuntong hininga na lang ako at muling pumasok sa loob ng bahay namin. Nakaligpit na ang mga gamit na plato sa mesa. Mag-isa na lang akong kumain ng almusal. Natagalan ako sa pag-uwi dahil marami akong tinapos na trabaho sa opisina. Madilim na sa labas nang makauwi ako. Pinarada ko ang motor ko sa may gilid na akmang papasok sa loob ng bahay nang mapansin ko ang isang napakaitim na kung anong nakasabit sa may bintana ng kwarto ni na Vincent at Agatha. Dahan-dahan akong naglakad para lapitan yun at gano'n na lang ang sinda ko nang mapagtanto kong para yung binilog na malaking buhok. Nanginginig kong kinuha ang 2x2 sa gilid at inangat sa ere. Saktong lumingon ang halimaw na nababalot ng mahabang buhok. Nakakatakot ang mukha nito, Madam Venus. Merong mahabang dila, malabungong mukha at malalaking mga mata. Napaatras ako kasabay ng pag-angil nito ng malakas. Nagulat ako nang tumalon nito sa mga bubungan palayo sa bahay namin. Nagising na lang ako sa realidad mula sa nasaksihan ko nang marinig ang malakas na sigaw ni Agatha. Nabitawan ko ang kahoy at patakbong pinuntahan ng babae. Tulong! Tulungan niyo ko! Ang baby ko! Oh, Agatha? Alfred! Tulungan mo ko! Ang sakit ng tiyan ko! Dinudugo ka na. Dalhin mo ako sa ospital, Alfred! Ang baby ko! Sige, tara na. Dali-dali kong binuhat si Agatha, Madam Venus. Pagkatapos ay bumaba kaming dalawa. Agad kaming lumabas sa kalsada at naghanap ng masasakyang tricycle. Sakto habang naghihintay at natataranta kami, napalingon ako sa bahay ni Joy. Nakita ko ito nakasilip sa may bintana at nakangisi. Agad kong winaksi ang maraming katanungan sa isip ko nang may humintong tricycle sa harapan namin. Agad kong pinasok sa loob si Agatha at nagpadala sa ospital. Pagkarating namin doon, ay agad kaming inasikaso. Wala nang malay tao si Agatha dahil daw sa pinaghalo-halong stress at pagod. Napaupo ako sa silya sa gilid ng kama ng babae. Mabuti na lang at hindi nawala ang anak nila. Kung nagkataon, hindi ko alam kung paano ko yun sasabihin sa kakambal ko. Ilang oras ang lumipas at nagmulat na ng mata si Agatha. Ano nangyari? Nasaan ang baby ko? Kumusta siya? Kumalma ka muna, Agatha. Ayos lang kayo ng baby mo.
Dala daw ng stress kaya ka dinugo, kaya kalman mo lang. Mabuti naman. Akala ko talaga mawawala na sa akin ang baby ko. Salamat, Alfred. Walang anuman yon. Basta magpalakas ka. Bukas daw ay pwede ka nang lumabas, sabi ng doktor, kaya dito muna tayo. Babantayan mo ko? Oo. Pero tatawagan ko muna si Vincent para ipaalam sa kanya ang nangyari sa'yo. Maiwan muna kita dito ha. Babalik na lang ako mamaya. Sagutin mo na, Vince. Sagot na. Oh, ano? Ano ba yun? Kaalis ko lang tawag naman kayo ng tawag. Umuwi ka na dito. May nangyari sa mag-ina mo. Nasa ospital kami. Anong nangyari sa kanila? Tsaka nandiyan ka naman Kayang-kaya mo na yan. Talaga bang wala ka ng puso? Mag-ina mo? Ayaw mo malang puntahan? Paano kung may nangyari sa kanila? Vincent? Okay, sige. Sa makalawa, uuwi ako. Basta ikaw na muna dyan, ha? Binaba agad ni Vincent ang telepono matapos niyang sabihin sa akin yon, Madam Venus. Bagsakang balikat kong bumalik sa kwarto ni Agatha. Nakatulog itong muli kaya hindi na ako tumuloy sa pagpasok. Manong, bayad po. Salamat. Oh, nandiyan ka na pala, Alfred. Saan ka galing? Nakita ko kayo kanina ni Agatha na nagmamadaling umalis. Kamunti ka na siyang makunan. Ha? Dinala ko siya sa ospital. Mabuti nga at naagapan. Nailigtas pa yung baby. Ah, kinarma na yata. Pero biro lang. Ah, saan ka na ngayon? Kukuha lang ako ng gamit pero babalik din ako ron para bantay si Agatha. Wala pa kasi si Vincent eh. Okay, sige. Mag-iingat kayo. Malalim ang mga tingin kong nakasunod kay Joy nang pumasok ito sa bahay nito, Madam Venus. Hindi ko pumawari, pero may pakiramdam akong may alam siya sa nangyayari kanina. Naging mabilis ang paglipas ng oras. Nakauwi na si Agatha sa bahay, pero walang Vincent na dumating. Kaya tuwing gabi, wala akong magawa kundi samahan si Agatha sa kanilang silid para may magbantay dito. Sa lapag ako natutulog, samantalang ito naman sa kama. Salamat talaga, Alfred. Alam ko namang medyo masyado na tong hinihiling ko sa'yo na dito ka matulog. Ayos lang yun. Ang importante naman ay maging ligtas kayong dalawa. Magpahinga ka na at bukas tatawag ako kay Vincent. Hindi naman sigurado kung sasagot ang lalaking yon. Mabuti ka pa. Kahit hindi mo anak itong pinagbubuntis ko ay palagi kang nandyan. Hindi ka tulad ng kapatid mo na palaging absent. Huwag mo nang itindihin yun. Ang alalahanin mo ngayon ay ang kaligtasan ninyo. Alfred, may sasabihin ako sa'yo. Huh? Pero sana ay huwag mong isiping nababaliw na ako. Huh? Noong gabing sinugod mo ako sa hospital, bago yon, may nakita kasi akong mahabang dila na lumalabas sa may bintana. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ako pero para din akong nakakita ng mapupulang mata sa bintana. Saan mo nakita? Dahan-dahang tumaas ang braso ni Agatha at marahang itinuro ang bintana. Eksaktong pwesto kung saan ko rin nakita ang halimaw na nababalutan ng buhok. Ibig sabihin lang, aswang talaga ang nakita kong yun. Kung hindi siguro ako umabot, baka nakunan na talaga ang asawa ng kakambal ko. Kaya natatakot ako, Alfred. Baka bumalik siya. Wala akong ibang makakasama. Huwag kang mag-alala, Agatha. Hindi naman niya kayo masasaktan. Kabilugan na ng buwan sa susunod na gabi, Alfred. Natatakot talaga Nandito ako. naman Pauwiin ko na rin si Vincent. Matulog ka na. Salamat. Huwag kang aalis, ha? Tinanguan ko siya at nahiga na sa pwesto ko. Patalikod akong humiga paharap sa may bintana. Ilang minuto rin ako nakatingin doon bago mariing pumikit. Lumipas ang mga oras. Mas lumalim ang gabi. Kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin, bigla akong naramdaman na parang nababasa ang aking braso. Idinilad ko ang aking mga mata at tinignan yun. Hinawakan ko at kamuntikan ng maduwal sa mabahong amoy nito. Malapot din ito at parang nagkukulay abo na.
Nag-angat ako ng tingin para hanapin ang pinanggalingan nun. At gano'n na lang ang sindak at panlalaki ng aking mga mata nang makita ng malapitan ng aswang. Mahaba ang dila nito patungo sa kama. Nakakapit sa railings ng bintana ang aswang at diretsyong nakatingin kay Agatha. Mabilis akong napaatras dahilan para magulat ang aswang. Malakas niya akong inangilan at sinubukang abutin gamit ang mahahaba niyang kuko. Pero nakaatras ako agad. Nagising naman si Agatha dahil sa ingay ko at malakas na napasigaw nang makita ang aswang. Mabilis akong tumayo at kinuha ang pinakamalapit na matigas na bagay na nahawakan ko. Hinampas ko ito sa bintana. Mas nagalit ang aswang pero katulad noong nakaraang gabi, umalis din ito. Tumakbo ako papunta sa bintana. Nakita ko itong sumuot sa madilim na parte. Ano yun? Ano yun? Hindi ko alam. Aswang, Alfred! Aswang yun! Hindi ba? Nakita mo rin? Hindi ako nababaliw! Oo. Nakita ko, Agatha. Katulad mo, hindi rin ako makapaniwala. Nakakagulat ang nakita natin yun. Sino yung aswang? Sino siya? Siguro si Joy yun. Siya lang naman ang may galit sa akin. Siguro pinakulam niya tayo. Siguro sinidya niya yun. Agatha, naririnig mo ba ang sarili mo? Normal na tao si Joy. Saka sa siya makakahanap ng aswang para kontratahing takutin ka. Mag-isip ka nga ng maayos. Huwag mong ituro ang inosente. Kayo na nga may ginawang masama sa kanya, ikaw pa ang may ganang mambintang. Bakit? Totoo naman Nangyari lang naman ito nung bumalik siya. Malay natin. Hindi siya yun, Agatha. Sige, para mapanatag ka, aalis muna ako ha. Titignan ko si Joy. Sa lakas ng sigaw mo kagabi ay nagising mo siya sigurado. Sa gawin din ng bahay niya nakita kong naglaho ang aswang kagabi. Ano? Uunahin mo pa siya? Ako tong buntis at muntik na makainan ng anak. Agatha, hindi naman ako tatay niyan para hindi lumayo sa'yo at protektan ka. Magpahinga ka muna at lalo pang wala kang tulog. Sigurado akong napagod ka. Tapos hintayin mo si Vincent dahil pinauwi ko na siya ngayon. Sigurado akong nasa biyaya na yun dahil pinilit kong umuwi. Pero... Bago pa matapos ni Agatha ang sasabihin niya, lumabas na ako agad ng bahay. Tinakbo ko ang kabilang bahay. Nagmamadali kong kinatok ang pintuan ni Joy. Lumalakas kada minuto, lumilipas na wala ito. Sandali! Sino ba yan? Joy, Alfred? anong nangyari sa'yo? Bakit hinangina ka? Namumutla ka pa Wala ito. Bakit ka ba nandito? Umuwi ka na nga. May nakita akong aswang kagabi. Sinubukan kainin ang anak ni Agatha. Tapos nakita ko siyang tumakbo papunta sa dilim dito pagawi sa bahay mo. Kaya nag-aalala ako sa'yo. Ha? Anong nangyari? Dumudog ang ilog mo. Hindi ko alam. Joy, Nahihilo ako. Nagugutom ako. dadali na lang kita sa ospital. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Alfred, mabango ka. Mabango. Nagugutom ako. Joy! Gumising ka! Nag-aalalang tumingin ako sa paligid at nagulat nang makita kung gaano kagulo ang bahay ni Joy. Bumaba ang tingin ko sa dalaga. Naguguluhan ako't maraming tanong pero sinarili ko muna. Hiniga ako sa mahabang upuan niya si Joy at nagtungo sa kusina para inspeksyonin ang kalat doon. Nakita ko ang iba't ibang klaseng pagkain niluto pero napanis na lang. Halos lahat mukhang hindi naman nabawasan. Merong mga chichirya pero nagtapon sa sahig. Binuksan ko ang ref niya. Napataas lalo ang kilay ko nang makita kung gaano karaming pagkain nandun. Yung iba sariwa pa. Nakabukas na at may mga kagat. Bumuntong hininga ako at muling tinignan ng walang malay na babae sa sala. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo, Joy. Pero sana maging maayos ka na. Alfred? Ha? Anong ginagawa mo rito? Teka, naglinis ka ba ng bahay ko? Oo, magulo kasi. Alam ko namang hindi ka ganito. Kaya siguradong may problema kang pinagdadaanan. Teka. Umupo ka muna. Gusto mo bang kumain? Ano? Nahihilo ka pa? Pwede katang dalhin sa ospital. Ayos na ako.
Medyo napagod lang talaga kahapon. Salamat sa paglilinis mo sa bahay ko, ha. Pwede ka nang umalis. Kaya ko na. Sigurado ka ba? Namumutla ka pa. Ano ba? Sinabi ko na umalis ka na. Ano bang hindi mo maintindihan, Ton? Gusto kong mapag-isa kaya umalis ka na. Lumayas ka na sa bahay ko. Hindi kita kailangan. Gusto lang kitang tulugan, Joy. Pero kung yan ang gusto mo, ay gagawin ko. Kung may iba ka pang kailangan, tawagin mo lang ako sa kabila. Oh, andyan ka na pala, pre. May inuwi akong ulam. Inihaw na manok. Nasa mesa. Kain na. Nakabali kasi ako sa amo ko kaya ayan oh. Mabuti naman at umuwi ka na. Alam mo ba ang pinagdaanan namin kagabi ng asawa mo? Bakit hindi ka umuwi agad nung sinabi ko? Bakit ilang araw pang hinintay mo? Huwag mong sabihin gagatungan mo yung sinabi ni Agatha na may nakita siyang aswang at gustong kainin ng baby namin ha. Matanda ka na, Alfred. At hindi hamak na mas matino ang pag-iisip sa kanya. Kaya huwag mo siyang kampihan. Gago ka ba talaga? Nakita namin ang aswang. Nakita ko. Isa pa kahit walang aswang, kamunti ka ng makuna ng asawa mo. Kaya dapat ay umuwi ka kasi responsibilidad mo siya. May trabaho ako. Tsaka buti nga umuwi pa ako. Kung pwede nga lang, alis na ako dito. Hindi ko naman sigurado kung sa akin ba talaga yung pinagbubuntis niya. Napakagago mo. Walang hiya ka. Ano bang ipinagmamalaki mo ha? Walang iya ka rin eh. Siguro type mo si Agatha kaya kaganyan. Huwag mo ko ituloy sa'yong walang respeto sa sarili. Vincent, nagagalit ako dahil kung umasta ka para ka walang responsibilidad. Magkakaanak ka na. At anong katagal niyang pumasok sa isip mo para isipin hindi sa'yo ang pinagbubuntis ni Agatha? Ano? Iniisip mong hindi sa'yo tong anak natin? Agatha? Ikaw lang ang pinagbigyan ko ng sarili ko, Vincent! Pag-usapan yung dalawa yan dahil wala akong balak pumagitan sa inyo. Tataguan ko. Marahas at parang gutom na kumakain si Joy. Na para bang yun ang unang pagkakataon niyang makakain ng karne. Joy, anong nangyari sa'yo? Alfred, Puso ng kambing. Nagbago ka ng anyo? Ikaw ang aswang na gustong pumatay sa anak ni Vincent at Agatha? gutom na ako, Alfred. Gusto ko lang kumain ulit. Nahihirapan na ako. Isa pa, hindi ko intensyong makunan si Agatha. Tinatakot ko lang siya para alam niyang pakiramdam ng matakot mawalan. Wala naman akong balak kainin ang anak niya. Kahit na! Bakit ka? Paano ka naging aswang? Alfred, hayaan mo na lang ako. Huwag mo na lang akong pakialaman. Anong hayaan? Naririnig mo ba ang sarili mo? Paano kung makapatay ka? Paano kung... Nakokontrol kong sarili ko. Paano kung dumating sa hindi na? Narinig mo ba ang sarili mo kanina? Gutom na gutom ka. Paano kung matukso ka isang gabi na kainin ng ibang bata? Tao! Joy, nag-iisip ka ba? Huwag mo akong husgahan na para bang alam mo ang pinagdadaanan ko. Alfred, hindi mo alam ang dinanas ko. Kaya wala kang karapatang questionin ang desisyon ko. Lumayo ka na sa akin. Dahil baka nga magawa ko yung mga sinasabi mo. At ikaw pang una kong makain. Joy, hindi na kita kilala. Paalam, Alfred. Anong nangyari sa'yo, Joy? Umuwi ako sa bahay pagkatapos noon, Madam Venus. Walang idea sina Vincent at Agatha sa nalaman ko. At wala rin akong balak sabihin sa kanila dahil baka kung anong gawin nila kay Joy. Napatingin ako sa kalendaryo kung saan nakasulat ang salitang full moon at mamayang gabi yun. Sabi ng matatanda, lumalakas ang aswang sa kabilugan ng buwan at pakiramdam ko muling susugod si Joy para takutin ang mag-asawa. Dapat ko siyang pigilan. Hindi dahil sa nag-aalala ko kay Agatha kundi sa kanya. Baka makagawa pa siya ng ikapapahamak niya. Kaya naman maghapon kong pinaghandaan ang mga pwedeng mangyari ngayong gabi. Nagtabi ako ng lubid sa kwarto ko at matalim na mga itak. May asin, bawang at krus din na nilalagay ko sa bag para handa ako. Tapos, naghintay ako. Ano ba yan, Agatha? Wag mo nang isaradang bintana at mainit.
Natatakot ako, Vincent. Kanina pa may tumutunog na tik-tik. May aswang sa ayaw mo man o gustong maniwala. Meron at gustong kainin tong anak mo, kaya isarado mo na yan. Kabaliwan mo na naman yan, Agatha. Huwag ka kasing manood ng nakakatakot na palabas. Oras na. Vincent, isarado mo na yan. Parang humihilab na naman ang tiyan ko. Ayoko. Pagkain! 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 Bitawan mo siya! Huwag kang makialam dito! Swang! Agatha! Masasira niya ang bintana! Tumakbo na kayo! Naabutan kong nakahawak ang aswang sa leeg ni Vincent. Hirap na itong huminga. Kaya naman dumakot ako ng asin at hinagi sa aswang. Malakas itong umangil kasabay ng pag-usok ng braso nito. Nabitawan nito si Vincent, nagulat pa rin sa nangyari. Tapos ay lumapit kay Agatha. Pumagitna naman ako para harangin sila. Hindi ko inaalis ang tingin ko kay Joy na ngayon ay ginigiba ang bintana namin. Sa huling hila nito ay nagawa nitong maalis ang bakal sa pagkakakabit nito sa bintana. Akin ang batang yan! Akin! Hindi pwede! Parang nawawala na talaga sa sarili niya si Joy, Madam Venus. Unang beses ko po itong makita na parang isang nababaliw na aso dahil tumutulo ang mga laway nito at parang isang mabagsik na hayop na handang kainin ng mga walang labang manok. Sumugod ang aswang pero nagawa ko itong salagin. Dumaplis at nag-iwan ng mahabang kalmot sa braso ko ang kuko ni Joy. Tumulo ang sariwang dugo sa aking balat. Naging dahilan yun para mawala ang atensyon nito kay Agatha na naging paraan para kay Vincent na makalapit. Kinuha nito ang itak na nakasabit sa bewang ko at sinaksak sa tiyan si Joy. Hindi! Patayin mo siya! Swang ka! Anong akala mo? Makakain mo ng anak ko? Anong ginawa mo? Bakit mo pinoprotektahan ng aswang? Hindi ko nagawang makasagot, Madam Venus. Bumagsak sa sahig si Joy. Hawak-hawak ang dumudugong tiyan bago nagmamadaling tumakbo palabas ng kwarto. Kitang-kita kong nagtatalo nito sa mga bubong ng bahay. Nagising ang mga kapitbahay na nakatayo sa labas at kitang-kita rin ang aswang. Bago pa man sila makagawa ng hakbang, mabulis akong tumakbo palabas ng kwarto at bahay. Sinundan ko si Joy. Kahit hindi ko alam kung saan siya pupunta at magbabaka sakali pa rin ako. Sa gubat kung saan madalas kami noon maghanap ng mangga, doon ko siya natagpuan. Nangihina, walang saplot, nakasalo sa dumudugong tiyan. Lumuluha itong tumingin sa akin. Kitang-kita ko ang takot sa mga mata niya. Naiiyak kong tinaas ang dalawa kong kamay at marahang naglakad palapit sa kanya. Lumuhod ako at tinignan ang lagay niya. Hindi ko alam. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam ang nangyari sa akin. Joy, anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Hindi ko ginusto, Alfred. Tatakutin ko lang dapat sila. Hanggang dun lang kasi nasaktan ako. Gusto ko lang gumanti. Hindi ko gustong mawala yung baby. Pero habang nandun ako, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Amoy na amoy kong mabangong aroma ng baby. Gusto kong kainin. Nawala ako sa sarili ko. Tama ka, Alfred. Tama ka na hindi ko mapipigilan. Gagawa natin ng paraan. Dadalhin muna kita sa ospital. Kailangan mo magamot. Kailangan matay ang sugat mo. Dapat mamatay na lang ako. Paano kung makasakit ako ng ibang tao kapag dinala mo ako sa ospital? Makikita rin nila akong may sugat. Palalaman nilang aswang ako. Dito ang hanapin natin! Dito tayo! Mga dyan! Sigurado akong dito nagpunta si Alfred. Sinundan niya ang aswang. Dito! Bilis! Baka makalayo! Sige mga kasama! Alfred, Hindi ka nila makukuha. Bilisan natin! Mga kasama! May dugo dito! Oo nga! Mukhang malapit lang ang aswang! Tayo na! Dali-dali ko pong hinubad ang suot kong t-shirt at pinasuot yon kay Joy.
Pagkatapos binuhat ko siya tulad ng mga bagong kasal at tumakbo kami sa kabilang direksyon palayo sa mga humahanap dito. Panay ang lingon ko sa likuran. Nakikita ko kasing naghihiwalay ang mga taong bayan dahil sa apoy sa sulo nito. Kahit hinihingal na ako ay hindi ako huminto hanggang sa makarating kami sa bahay ni Joy. Sa likod kami dumaan dahil baka makita kami ng mga tao sa labas ng kalsada. Dahan-dahan kong hiniga sa lamesa si Joy at kinuha ang first aid kit. Nanginginig ang kamay kong binuksan ng mga bote at pinataka ng agwa oksinada ang sugat ni Joy. Malakas itong sumigaw at mahigpit na kumapit sa akin. Sandali na lang ito. Hindi masyadong malalim ang sugat mo pero kailangan nating tahiin. Ayoko na, Alfred. Pagod na ako. Bakit sa akin nangyayari ang lahat ng to? Malulutas natin ang problema mo. Tutulungan kita. Magpahinga ka muna. Mas kailangan mo ng lakas ngayon. Paano? Hindi na ako magiging tao ulit. Hindi natin sigurado yan. Tumahimik si Joy. Kinuha ko ang pagkakataon yon para tapusin na ang paggamot dito. Dahil hindi ko naman ito magagawang tahiin kasi wala naman akong gamit. Nilagyan ko na lang ng maraming gasa at mahigpit na tinali sa bewang nito para magdikit ang balat nito. Pagkatapos noon na tinulungan ko siyang maglinis ng katawan niya at binihisan ng maayos na damit. Paano ka naging aswang? Nung umalis ako, umuwi ako sa probinsya namin. Sa sobrang sama ng loob ko, naghanap ako ng pwedeng paglabasan noon. May nakilala akong matandang babae. Sinabi niya kung gusto ko makaganti ay may paraan. Alam mo nang sa pagiging aswang ang sinasabi niyang paraan? Hindi pa niya sinasabi. Pinapunta niya ako sa bahay niya. Ipinaliwanag niyang magiging proseso. May lulunukin daw akong bato at magkakaroon na ako ng lakas na hindi mapapantayan ng normal na tao. Makakaganti daw ako. Nilunok ko yung bato bago niya sinabing magiging aswang ako. Sa galit ko, hindi ko na inisip na magiging aswang ako. Ang nasa isip ko lang ay makakaganti ako. Habang nasa probinsya ako, tinuturuan ako ng matanda kung paano maging isang aswang. Pinapakain niya ako. Hanggang sa makayanan ko ng mag-isa. Pero wala akong kinaing laman ng tao simula nang bumalik ako. Puro hayop ang kinakain ko. Tapos hindi pa sariwa. Kaya nakita mo ako nangihina. Kaya ako nagawang patayin yung walang muwang na kambing. Dahil hindi na kaya ng pakiramdam ko. Ibig sabihin, nakakain ka na ng laman ng tao? Oo. Para maging isang ganap na aswang, kailangan ko mag-consume ng laman ng tao. Pero hindi na nasundan yon. Kung ganun, baka magkaroon pa ng pag-asa. Baka pwede ka pang gumaling. Dali, kumuha ka na ng mga gamit mo. Uuwi lang din ako sa bahay para mag-impake pagkatapos ay aalis tayo. Saan tayo pupunta? Sa baryo ninyo. Kung doon nagsimula, doon din natin malalaman kung paano ito matatapos. Tara na. Hindi na ako nakapagpaalam ng maayos sa kanya, Madam Venus. Mabilis akong tumayo sa kinuupuan ko at lumabas ng bahay niya. Pumunta ako sa amin kung saan ko nakita ang maraming tao. Sumalubong sa akin sina Vincent at Agatha. Alfred, nakita mo na ba ang aswang? Nasaan? May pinatay pala ang hayop na yun na isang kambing ni Mang Telmo. Kailangan kong umalis, Vincent. Kailangan umuwi ni Joy sa probinsya nila. Anong ibig mong sabihin? Aalis ka kahit munti ka nang mamatay ang pamangkin mo? Ba't ba inuuna mo pa ang ibang tao kaysa sa pamilya mo? Bakit ko kayo iintindihin, Vincent? Kaya na ninyo ang mga sarili ninyo. Si Joy hindi. At isa pa, hindi mangyari ang lahat ng ito sa'yo kung di ka nang loko ng dalawang babae. Problema nyo ayusin nyo. Kaya pwede ba, lumayo ka sa akin bago kita masapak? Hindi ko kargo ang anak mo, gago. Aba, gago ka! Anong ipinagmamalaki mo, ha? Tsaka hindi ka pwedeng umalis. Paano na lang ang bahay? Pagkain namin. Vincent, nakaya mong gumawa ng bata. Kaya dapat kaya mo rin silang buhayin. Pasensya na, pero mas kailangan ako ni Joy ngayon. Alfred, aalis ka? Teka, saan ka pupunta? Vincent, pigilan mo siya! Pabayaan mo siya. Wala naman siyang kwenta. Ipinasok ko sa kanang tenga at inilabas sa kaliwa ang mga sinabi ni Vincent, Madam Venus. Habang papalayo ako sa bahay namin, naririnig ko ang bulungan ng mga kapitbahay.
Ramdam ko rin ang mapanghusga nilang tingin, pero binaliwala ko yun. Binuhay ko ang motor ko at bumusina ng 3 beses para tawagin si Joy na agad namang lumabas ng bahay nito. Nilak nito ang pinto sa harap pagkatapos lumakad palapit sa akin. Sumakay siya sa likod ko at pinasibat ko na paalis ang motor. Kumapit kang mabuti. Bibilisan ko para maaga rin tayo makarating sa probinsya ninyo. Paano mo nasisigurong may makakatulong sa atin? Paano ka makakahanap nun? Kasi nananalig ako. Mayroon yan. Alam mo ba tong ginagawa mo, Alfred? Sigurado ka na ba talaga? Pwede pa tayong bumalik. Sigurado ako, Joy. Wala nang atrasan to. Pero paano ang trabaho mo? Ang buhay mo? Ang pamilya mo? Kaya na nila Vincent at sarili nila. Ang mga magulang ko naman ay matagal ang patay. Ang trabaho, papaliwanagan ko na lang sila pagbalik natin para kuhanin ng iba pa nating gamit. Bakit mo ginagawa to, Alfred? Hindi ako mahalaga. Mahalaga ka sa akin, Joy. Sobrang halaga mo. Nakita ko ang natigilang reaksyon ni Joy sa salamin sa gilid ko, Madam Venus. Tumulo ang mga luha nito at mariing pumikit bago mahigpit na yumakap sa bewang ko. Maliit akong umiti at mas binilisan ang pagmamaneho. Mahigit sa 6 na oras din ang tinagal ng biyahe namin para makauwi lang sa Mindoro. Pinatunog ko ang leeg ko at nagunat ng katawan habang nakatingin sa malawak na palayan. Nasa lumang bahay na kami ni Joy. Maliit lang naman ito pero payapa. Tahimik dahil sa ang susunod na kapitbahay ay 5 metro pa ang layo. May malapit ditong talipapa. Pwedeng lakarin para may makain tayo ngayong gabi. Sige, punta natin. Bukas punta natin ang sinasabi mong matandang nagbigay sa'yo ng bato na yan. Tatanungin natin kung paano yun maalis sa'yo. Paano kung wala na talagang paraan? Saka na natin itindihin yun. Ang mabuti pa ay umalis na tayo para hindi tayo abutan ng dilim sa labas. Tumango si Joy. Tahimik kaming lumabas ng bahay para pumunta sa talipapa na sinasabi nito. Bumili lang kami ng ilang kailangang bagay sa bahay at saka mga pagkain pwedeng iniimbak at lutong ulam. Binilan ko rin ng sariwang karne si Joy dahil alam kong hindi tatanggapin ng katawan niya ang lutong ulam. Pagkatapos noon ay umuwi na rin kami para magpahinga. Kinabukasan, mabilis kaming kumilos. Dinala ako ni Joy sa bahay ng matanda. Inilibot ko ang tingin ko sa paligid. Nasa masukal na parte kami ng gubat. May ilang liwanag lang na pumapasok dahil sobrang kapal ng dahon doon ang mga naglalakihang puno. Malapit na ba tayo? Oo, konting lakad na lang. Salamat sa pagsama sa akin dito, ha. Alam ko namang wala kang kinalaman dito pero nandito ka pa rin. Wala yun. Ang mahalaga ay umayos ka at bumalik ka sa dati. Sana nga. Kasi ayoko nang maging aswang. Naisip ko na hindi worth it lahat ng binigay ko para sa paghihiganti. Hindi worth it itong kapangyarihan ko kung habang buhay din akong maghihirap. Masaya akong na-realize mo yun, Joy. Sino kayo? At anong ginagawa ninyo sa lupa ko? Huh? Siya yung nagbigay sa akin ng kapangyarihan, Alfred. Tinignan ko mabuti ang matandang nasa itaas namin, Madam Venus. May mahabang balbas, buhok na kulay puti na lahat. Payat ang pangangatawan at may malalim na mga mata. Napalunok ako, tinago sa likuran ko si Joy. Pinilit kong tinapangan ang loob. Kayo ba ang dahilan kung bakit naging aswang si Joy? Siya nga yun. Sinabi ko na sa'yo. Ako nga. Ikaw babae. Bumalik ka ba para magpanagdag ng kapangyarihan? O dinala mo ang lalaki ito para gawin ding isang aswang na katulad mo? Hindi kami narito para doon. Gusto kong alisin mo ng pagiging aswang niya. Alam ko may paraan pa para maging tao siya. Isa kang hangal! Sino ka sa tingin mo para utusan ako? Umalis na kayo rito bago ko kayo ipakain sa alaga kong aso. Pakiusap, Mang Digo. Ayoko na pong maging aswang. Gusto ko na pong maging normal na tao ulit. Alisin niyo na po sa akin ang bato. Hindi na maalis sa iyo ang supang yan, Joy! At ayokong alisin!
Anong pwede namin gawin para maalis ang pagiging aswang niya? Bakit? Gagawin niyo lahat? Lahat! Oo! Gagawin ko. Basta siguraduhin mong magiging tao siya ulit. Hindi natin sigurado kung totoo ang sinasabi niya. Paano kung nagsisinungaling siya? Anong gagawin natin? Mas mabuti na magbakasakali. Paano kung kaya niya talagang alisin yung pagiging aswang mo? Ano ang kailangan namin gawin? Kailangan niyong patayin ang lalaking nakatira sa gilid ng ilog. Kailangan niyang mamatay. Kailangan ninyong dalhin ang puso niya sa akin. Pagkatapos ay aalisin ko ang bato sa loob niya. Gagawin ko! Alfred! Mabuti! Aabangan ko ang puso ng lalaki yon mamayang hating gabi. Nagkatinginan kami ni Joy matapos maglaho na parang bula ng matandang lalaki. Tahimik kami. Pero sigurado akong maraming gustong sabihin si Joy sa akin pero pinigilan niya ang sarili. Huminga ako ng malalim at saka hinawakan ng braso niya. Magkasabay kaming lumabas ng gubat at hinanap ang ilog para makita na ang lalaking sinasabi nito. Sinundan namin ang tunog ng tubig hanggang sa makarating kami sa destinasyon namin. Nagtago kami sa likod ng malaking puno. Tinignan ko ang isang simpleng kubo sa gilid namin. Sigurado ka ba sa gagawin mo? May araw pa. Paano kung umatras na tayo? Huwag na tayo. Kailangan! Gusto kong hindi ka na mahirapan at maging isang normal na tao lang. Hindi mo dapat mararanasan yan. Isa pa, mamayang hating gabi, gusto ng matandang yon ang puso ng lalaking to. Hindi pwedeng paabutin natin ng gabi dahil pwede kang magbagong anyo. Pero Wala kang kailangang dapat gawin. Basta dumito ka lang. Maghintay ka sa akin. Lalabas akong dala ang puso ng lalaking yon. sige, mag-iingat ka. Tumango ako sa kanya. Lumibot ang tingin ko sa paligid. Nakita ko ang isang kahoy at mahigpit na hinawakan. Dahan-dahan akong lumakad papunta sa kubo. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko, lalo na nung marinig ko ang mga kilos sa loob ng bahay. Tandaan na nandoon ang pakay namin. Nagpakawala ako ng isang buntong hininga, saka tinulak pabukas ang pintuan ng bahay. Akma kong hahampasin ang mga matatandang lalaki na maunahan niya ako. Nagawa niyang suntukin ang dibdib ko. Napaupo ako sa lupa at nabitawan ng itak. Nagmamadali akong bumangon ngunit tinapatan niya ako ng itak sa leeg kaya napatigil ako sa pagtayo. Naghahabol ako ng hininga at akmang sasaksakin sa dibdib nang biglang sumigaw si Joy. Wag! Pakiusap mo siyang saktan! Sino ka? Anong ginagawa ninyo dito? Gusto lang naming mawalang pagiging aswang ko. Kailangan ka raw naming patayin para alisin ni Mang Digong bato sa loob ko. Ano? Pakiusap, wag po! Nababaliw na ba kayo para lumapit sa mangkukulam na yon? Hindi niya magagawang alisin ang pagkaswang mo. Ang matandang yon, baka gusto niyo lang maalis ang tinik sa lalamunan niya. Ano? Anong ibig mong sabihin? Aba, ang mga batang to, lalin lang kayo ng mangkukulam na yon. Pareho kaming natigilan ni Joy sa sinabi ng matanda. Inalayo nito sa akin ang itak at tinulungan akong makatayo. Pagkatapos ay patakbong lumapit sa akin si Joy na mahigpit na yumakap sa bewang ko. Gumanti ako ng yakap sa kanya. Doon naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng puso nito. Mas mabilis pa siguro sa akin. Binalingan ko ng tingin ang matandang lalaki. Binaba nito ang itak at nagsali ng kape sa 2 tasa. Nilingon niya kami at sinenyas ang lumapit. Umupo muna kayo at magkape. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako masamang tao. Kakampi ako. Paano kami makakasiguradong walang lason yan? Aba, ako nga itong pinagtangkaan ninyong patayin tapos babalik na rin niyo ako. Sige na. Salamat dito. Salamat po. Ano nga po palang pangalan niyo? Ako si Ariel. Tawagin niyo na lang akong Mang Ariel. Kayo mukhang hindi kayo taga rito. Ako po si Joy. Siya naman si Alfred. Kaibigan ko.
Galing pa po kami sa ibang probinsya talaga. Bumalik lang kami para sa ng pakay namin. Ulitin nyo nga kung bakit kayo nandito. Kasi po, binigyan ako ng itim na bato ni Mang Digo. Gusto ko nang ipatanggal yon dahil hindi ko na gustong maging aswang. Binago ako ng galit at ayoko mamuhay ng may galit. Sabi niya sa amin kanina, aalisin niya ang bato kapag nadala namin ang puso mo sa kanya mamayang gabi. Parang awa mo na ho, Mang Ariel. Gusto ko lang bumalik sa dati si Joy. Gusto ko siyang maging tao ulit. Pakiusap. Lalaki, kahit gustuhin kong ibigay ang puso ko ay hindi pwede. Dahil marami pang tao ang kailangan ng tulong ko. Kapag namatay ako, mas lalong lalakas ang loob ng mangkukulam na yon para maghasik ng lagim dito sa mundo. Mangkukulam? Oo, isang masamang nilalang ang lalaking yon. Makapangyarihang mangkukulam. Nabubuhay sa puot at galit sa kapwa. Kaya nga dito ako tumira sa bundok dahil dito rin siya nakatira. Doon sa taas. Samantalang nandito ako sa ibaba para bantayan ang mga gagawin niya. May kakayahan kasi siyang gumawa ng isang mabagsik na hayop. Ano hayop? Aswang. Pero mas marahas. Mas mukhang isang mabagsik na hayop. Sa una, aakalain mong normal na aswang lang. Kakain ng laman ng tao, sanggol, may lakas at kakayahan ng isang normal na aswang. Pero habang lumalaon at tumatagal ang pagiging aswang nito, ay mas nagiging mabagsik ang taong yon. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Para siyang isang asong nauulol na gusto lamang kumain ng laman. Po? Oo. Kaya kung ginawa ka niyang isang aswang, wala nang sagot dyan, kundi kamatay. Hindi totoo yan. May paraan pa para maging tao ulit si Joy. Hindi siya magiging isang aswang. Hindi. Ang sumpang nilalagay ni Digo sa kanyang mga alagad ay masyadong makapangyarihan. Pero may isang taong kayang tapatan ang kapangyarihan yon. Isang albularyo. Kilala niyo po ba? Pakiusap po. Tulungan niyo si Joy. Kahit ano ibibigay ko. Kahit buhay ko. Pakiusap. Uminahon ka, iho. Tutulungan ko kayo. Kaya kong pantayan ang kakayahan ni Digo. Albularyo po ba kayo? Oo. Kaya niya ako gustong ipapatay sa inyo para wala nang kumontra sa kanya. Dahil alam niya hanggat nabubuhay ako ay hindi niya may pagkakalat ang kasama niya. Pwede kitang magamot, iha, pero ikinalulungkot kong sabihin sa'yo na hindi na maibabalik ang dati mong katauhan bilang isang normal na tao. Lalo pa kung nakatikim ka na ng laman ng tao. Ang magagawa ko lang ay putulin ang sumpa upang hindi ka na maging isang mabagsik na tagapatay ni Digo. Paano po? Kailangan nating sirain ng kanyang altar. Doon nakalagay ang mga dugo nyo. Lahat ng ginawa niyang aswang. Kapag nasira natin yon, ay mapuputol ang sumpa. Kung ganun, tayo na. Mas mabuti ko ngayon tayo susuko. Iho, huwag kang masyadong mabilis. Naaalala mo ang nangyari sa'yo kanina. Kamuntikan na kitang mapatay. Kailangan nating planuhin tong mabuti. Dahil sigurado akong hindi tayo makakalapit doon nang walang labang nagaganap. Nang walang labanang nagaganap. Kailangan nating mag-ingat. Kundi ay baka mabilis niya tayong mapatay sa mga patibong niya. Pero, kung magkukulam siya, hindi ba't makukulam niya rin tayo rito? Kaya ano pang silbi ng paghihintay natin? Tama si Mang Ariel, Alfred. Tusong matandang yon. Tingnan mo ang ginawa niya sa atin. Niloko niya tayo.
Ang mabuti pa ay hintayin ninyong dumilim. Nararamdaman kong hinawakan ni Joy ang kamay ko sa ilalim ng kahoy na lamesa, kaya gumanti ako ng mas mahigpit na hawak at pinakinggan ang planong sinasabi ni Mang Ariel. Nakakatakot man ang gagawin namin, Madam Venus, pero para kay Joy, gagawin ko lahat. Lumilipas sa mga oras kaya mabilis kaming kumilos. Gumawa kami ng sibat, nag-ipon ng bawang at asin at nagdala ng ilang mga kagamitan na may basbas para masunog ang mga gamit ni Mang Digo. Madilim na sa labas ng bahay. Tahimik ang paligid. Parang alam yata ng gubat na may mangyayari ngayong gabi. Nilingon ko si Joy na nakatayo sa may bintana. Sinarado ko mabuti ang bag na dadalin ko bago lumapit sa dalaga. Nakatanaw ako sa nagkikinang na langit. Ang lalim ng iniisip mo. Naisip ko lang. Kung hindi kaya ako umuwi dito at pinili na lang magpatawad ng maaga, mangyayari kaya sa akin to? Joy, Gusto ko lang naman kasi mawala yung sakit, Fred. Gusto ko lang makaganti. Dahil akala ko may iaalis ng lahat ng sakit sa puso ko. Lahat ng tanong at agam-agam kung bakit niya nagawa sa akin yon. Akala ko pagganti ang sagot. Pero hindi pala. Nagdulot pa sa akin yun ng matinding suliranin ngayon. hindi ko sinasabing tama ang ginawa mo, Joy. Pero naintindihan ko ang pinaghuhugutan mo. Nasaktan ka lang at nabulag ng galit. Pero ang mahalaga ngayon ay nagising ka na at handa nang gawin ang tama. Salamat. Kasi hindi mo ako sinukuan, Alfred. Kahit alam kong ginagawa mo to para sa kapatid mo. Para makabawi. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin. Hindi ko naman ginagawa to para kay Vincent o kahit kanino sa kanila, Joy. Kung ganun, bakit? Bakit mo ibinubuwis ang buhay mo rito, Alfred? Dahil Na kaming maglakbay, Madam Venus, pabalik sa bahay ni Mang Digo. Daladala ko sa kaliwang kamay ko ang isang plastik na may lamang puso. Tiningnan ko si Mang Ariel na diretsong naglalakad sa unahan namin. Si Joy ay kasabay kong maglakad na daladala ang ibang gamit namin. Isang oras ang nilakad namin bago kami makarating sa kinakampuhan ni Mang Digo. Huminto kami ilang dipa ang layo sa bahay nito at nagtago sa likod ng matatalahib na damo. Binaba ni Joy ang dala niya at seryoso kaming tinignan ni Mang Ariel. Alam na ninyo ang plano. Ang mga sasabihin at gagawin ninyo. Sigurado akong nasa loob ng bahay ang altar niya. Basahin nyo at gamitin mo to, Joy, upang masunog ang mga nalaglag na gamit doon. Binditadong tubig yan. At itong gas, sunugin mong mabuti upang matigil na ang sumpa. Kaya po ba namin, Mang Ariel? Paano kung mahuli kami? Nasa likuran nyo lang ako, Iha. Tutulungan ko kayo. sige na po, Mang Ariel. Salamat. Handa na ako. Nanginginig man ako sa takot ay pinilit ko maglakad papunta sa bahay ng matandang mangkukulam. Magkahawak kamay kami ni Joy. Malamig na malamig ang kamay nito. Siguro sa takot. Huminto kami sa harapan ng bahay at humigpit ang hawak ko sa plastik. Hindi pa man ako tumatawag ay kusa nang bumukas ang pintuan ng nakakatakot na kubo. Iniluwanon si Mang Digo. Nilalangaw at may nakakatakot na ngisi sa labi. Oh, narito na pala kayo. Tamang-tama sa oras ng kain. Nandito na ang hinihingi mo. Ngayon, alisin mo na ang sumpang ibinigay mo kay Joy. Aalis na kami pagkatapos. Bakit kayo nagmamadali? Ayaw niyo ba munang pumasok sa loob ng bahay ko? Joy! Na andito ka na ilang linggo. Ayaw mo man lang bang magpahinga at tulungan? Ang matandang katulad ko. Mang Digo, nasa iyo na po ang puso. Ibigay niyo ng kalayaan ko. Akala mo ba, gano'n na lang yon? Kailangan ko pa ng patunay. Kainin mo ang puso. Kainin mo at sabihin mo sa akin ang lasa. Ayoko po.
Palayain mo na si Joy. Ano pa bang gusto mo? Ano pa? Oh, masyado ka matapang. Ikaw ang una kong ipakakain sa kanya. Daimonium, Aligandum, Ios Pariter, Ios Kurame, Te Invoco, A Profundos Inferne! Joy! Agad kong sinalo si Joy nang bumigay ang mga tuhod nito. Napaupo kami sa marahas na lupang gumagalaw. Mahigpit kong kinulong sa bisig ko si Joy para protektahan siya. Napalingon ako sa tabi ni Mang Digo kung saan bumukas ang lupa. May mapulang liwanag na nagmumula dito at kasabay doon, lumabas ang isang maitim na usok. Pumasok ito sa bibig ng matandang lalaki. Sa isang kurap at ang kaninang normal na mga mata nito, napalitan ng kulay itim. Bago pa man ako makapag-react, bigla na lang gumuhit ang sakit sa aking tiyan. Nang bumaba ang tingin ko, nakita ko na saan yung aswang na si Joy. Hindi ako totoo, Alfred. Alam kong hindi yan ang puso ni Ariel. Hindi isang katulad mo ang basta-basta na lang makakatapos sa kanya. Joy, tapusin mo na lalaki yan. Tapusin mo siya. Alalahanin mo ang ibinigay nilang sakit sa'yo. Joy! Gumising ka! Hindi ikaw to! Pakawalan mo ang mga bata! Tayong magharap, Digo! Sinasabi ko na, Ariel. Tama ko. Hindi mo ako matatalo. Makapangyarihan ako. Yan ang hindi mo sigurado! Mula sa pinagtataguan namin ay lumabas si Mang Ariel. Hawak ang isang buntot pagi at tumatakbo papunta sa amin. Hinagisan nito ng asin si Joy na napahiga sa sakit at pati na rin si Mang Digo na nag-uumpisa ng lumutang sa ere. Mabilis akong tumayo at hawak-hawak ang tiyan kong dumudugo. Mariin akong tumingin sa matanda at hinagi sa akin ang bag na naglalaman ng benditadong tubig, gas, langis at posporo. Mariin ko yung hinawakan. Gawin mo na, Alfred. Sirain mo na ang altar. Hindi! Joy! Pigilan mo siya! Huwag ka nang tumakbo, Alfred. Pangako, magiging madali lang ang kamatayan mo. Joy, sinabi kong mahal kita, pero hindi ko papayagan ang ganyang ugali. Bumalik ka na sa akin. Magpapakasal at magpapakalayo na tayo pagkatapos nito. Sino nagsabing sasama pa ako sa'yo? Kapag napatay ang Panginoon ko ng albularyon yon at napatay kita, isusunod ko ang kapatid mo, ang anak nila, at lahat ng mahal niya sa buhay! Kung ganun, pasensya na muna tayo. Mahal kita. Tinalikuran ko si Joy at hinanap ang altar ni Mang Digo. Nakita ko ito sa kusina kung saan maraming kandilang itim ang nakasindi. May maliliit at malalaki pang bungo na nakapaligid doon. May kung anong larawan ng isang demonyo ang nakadikit sa pader at isang malaking baso na nilalangaw. Agad akong lumakad ron at akong itutumba ang altar nang may malakas na puwersa humila sa akin. Tumama ang katawan ko sa pader at nabitawan ang mga dala ko. Mariing humawak sa leeg ko si Joy. Naramdaman ko ang pagdila nito sa malapot na dugong tumutulo mula sa noo ko. Pumalag ako kay Joy. Nakabitin ako ngayon sa ere. Hawak-hawak niya ang magkabilang braso ko gamit ang mahahaba at matatalim nitong buhok na sumusugat sa aking balat. Nasugatan ako, Alfred. Sinaktan mo rin ako. Papatayin kita! Pasensya na, pero hindi pa ako pwedeng mamatay. Bumao ng matitigas na pangil sa braso ko. Ramdam na ramdam ko ang pagkakapunit ng laman ko sa aking braso. Inipon ko lahat ng lakas ko at sinipa ito sa tiyan. Nabitawan niya ako. Bago pa man siya makaatake ulit, kinuha ko ang isang bato sa gilid ko. Hinampas ko yun sa ulo niya at bigla itong bumagsak sa lupa. Ako man nangihinang gumapang papunta sa altar. Napahiyaw ako sa halo-halong sakit at galit at pagod habang tinutumba yon. Malakas ang naging tunog nito. Kumalat lahat ng nasa ibabaw sa lapag. Nakita ko ang picture ni Joy kasama ang tali ng buhok.
Tumayo ako at pinurot ang mga dala ko kanina. Sinaboy ko ang benditadong tubig, langis at gas. Hindi ko na kailangang siliban pa. Dahil agad nang nagliyab ang paligid. Dahil gawa lamang sa mga dahon ng niyog at natuyo na ang mga yon, mabilis kumalat ang apoy. Nilingon ko si Joy na walang malay sa sahig. Nasa wangis ng aswang pa rin. Nangihina akong lumapit sa kanya at binuhat siya. Lumabas kami ng bahay at doon naabutan ko si Mang Ariel at Mang Digo na naglalaban. Ibinaba ko sa ligtas na pwesto si Joy. Pagkatapos kinuha ko ang nakakalat na sibat at tumakbo papunta sa kanila. Mula sa likuran sinaksak ko si Mang Digo. Nagulat ako at napaatras nang marahas at nakakatakot na lumingon ang matandang mangkukulam sa akin. Parang walang nararamdamang inalis nito ang tusok sa dibdib at nakakatakot na naglakad papunta sa akin. Ikaw! Ako nga. Alisin mo ang sumpa mo kay Joy! Alisin mo! Isasama ko sa impyerno ang kaluluwa niya! Huwag kang makinig sa kanya! Nilalansin niya ang utak mo! Kuhanin mo ang buntot pagi at ipulupot mo sa kanya! Mamamatay ka rito! Pagbabayaran mo ang ginawa mo kay Joy! Nasira mo ba ng altar ko? Napudol man ang sumpa ay hinding-hindi na magiging tao pang muli ang minamahal mo! Sa galit, walang pagdadalawang isip kong kinuha ang buntot pagi at sumugod. Pinaghampas ko ang matanda, ngunit nasalagya lang ito. Tinabig nito si Mang Ariel na parang isang magaang papel. Tinaas ni Mang Digo ang kamay nito sa ere at umangat ako roon. Nanlaki ang mga mata ko. Joy, gumising ka. Natatangi kong alagad. Panginoon ko, Oras na ng pagkain. Nang sabihin yun ni Mang Digo ay akala ko magiging katapusan ko na talaga, Madam Venus. Akala ko kakainin na ako ni Joy dahil tumakbo siya papunta sa gawi ko. Kaya mariin akong pumikit at hinintay na sumirit ang matinding sakit sa aking katawan. Ngunit wala akong naramdaman, kundi ang pagbagsak ng katawan ko sa lupa. Namamanhid ang buong katawan ko. Para may umaagos ng dugo sa aking tiyan. Agad ako nagmulat at nakita ko si Joy na hawak-hawak si Mang Digo sa magkabilang braso gamit ang buhok nito. At walang ano-anong hinila nito yon ng magkasabay. Anong ginawa mong taksil ka? ang dapat na matagal ko nang ginawa. Binigyan kita ng kapangyarihan. Mali! Nilinlang mo ako sa pekeng kapangyarihan! Kuhanin mo ang puso niya at durugin habang pinababalik ko sa impyerno ang demonyong tinawag niya. Mapatay mo man ang katawang ito, ay babalik ako. Magbabalik ako at papatayin ko kayo lahat. Unahin kitang albularyo ka. Ang kaluluwa mo ay para sa akin. Joy! Makakasama ko kayo sa impyerno! Napakarami mong dada! Hindi niyo ako mapapalis sa katawang ito! Doon ka nagkakamali! Exorcisamos te omnes immundos spiritus omnes satanica possestas omnes incursio infernalis adverari omnes ligo omnes congregatio et secta diabolica ut ecclesiam tuam sicurativi fascias liberate serberete rugamos audinos. Patay na siya. Wala nang sumpa. Oo, Joy. Nagtagumpay kayo, Albert. Albert! Alfred! Joy, May nakasaksak sa'yo. Sandali. Bubunutin ko. Huwag ka na magsalita.
Kailangan kagad nating magamot ang sugat niya. Huwag mo akong iwanan, Alfred. Huwag mo akong iwanan. Mahal kita, mahal din kita. Ligtas ka na. Ang huli kong natatandaan ay ang pagpapalaho ng iyak ni Joy, Madam Venus. Pagkatapos po noon ay nilamon na ako ng malaking kadiliman. Akala ko hindi ko na ulit makikita ang liwanag. Pero nagmulat akong muli at sumalubong sa akin ang maganda niyang mukha. Gising ka na. Mang Ariel, gising na po si Alfred. Albert, masaya ako at nagising ka na. Kumusta ng pakiramdam mo? Itong tubig, oh. Inom ka ng marami. Ayos na ako. Anong nangyari? Ilang araw ba akong nawala ng malay? Sira ka. 1 linggo kang walang malay. Akala ko iiwanan mo na ako eh. Huwag ka nang umiyak. Sorry kung pinag-alala kita. Kumusta ang pakiramdam mo? Mang Ariel, ano na pong lagay niya? Wala na ang sumpang magiging hayop siya sa laman, iho. Pero ikinalulungkot ko na hindi na maaalis sa kanyang bato. Pwera na lang kung may ibang sasalo nito para sa kanya. Ikakamatay niya yun. Opo, pero... Ayos lang, Alfred. Tanggap ko nang nangyari. Ayoko namang ipasa to sa ibang tao para silang magdusa. Ito na sigurong kabayaran para sa lahat ng naging kasalanan ko. Magaling na rin ang mga sugat mo, iho. Pwede na kayong umalis kung kailan nyo naisin. Pero kung gusto nyo pang manatili, ay ayos lang din. Salamat po sa naging tulong niyo sa amin, Mang Ariel. Salamat po. Opo. Mang Ariel, utang ko po sa inyong buhay ko. Walang anuman yon, mga anak. Ang importante ngayon ay ligtas na kayong dalawa. At wala nang ibang taong maaaring mabiktima ni Digo. Sabay kaming tumango kay Mang Ariel dahil kahit na hindi naalis ang pagkaaswang ni Joy, wala nang ibang mabibiktima pa ito. Habang nagpapahinga ay kinikwento sa aking lahat ng dalawa ang nangyari, Madam Venus. Matapos ka raw po mawala ng malay ay agad nila akong inuwi sa bahay ng matandang albularyo upang magamot. Kung ano-ano raw ang nangyari sa akin noong unang gabi. Inakala raw talaga nilang hindi na ako aabot pa kinabukasan. Pero laking gulat daw nila nang biglang umayos ang Ang bango naman ang niluluto ng misis ko. Nandyan ka na pala, mahal ko. Kumusta ang trabaho? Nagugutom ka na ba? Ayos lang, mahal. Medyo nakakapagod. Pero ikaw, kumusta kayo ng anak natin dito? Hindi ka ba pinapahirapan ni Pag-asa? At ang bunso ko, hindi ka naman sinisipa. Maayos kami rito, mahal ko. Si Hope gusto na yata mag-aral. Kanina pa nagsasanay magsulat. Tapos itong bunso mo mabait. Hindi ako pinapahirapan. Ay, mababait pala ang mga anghel ko. Sana'y mamuhay kayo ng maligaya at payapa ni Joy. Masaya ako para sa inyo. Kayo, avid listeners, kung kayo ang nasa posisyon ni Joy, gagawin niyo rin ba ang ginawa niya? At sana, wag ninyong lokohin ng mga girlfriends, partners at mga asawa ninyo, ha? Gaano man kayo natutukso, ay wag niyo pong gagawin dahil iba ang sakit na dulot noon sa isang tao. So tandaan nyo, kung ayaw nyo na sa mga asawa o kasintahan ninyo, pwede naman kayo makipaghiwalay bago maghanap ng iba. Respeto ang unahin natin sa lahat. At hanggang dito na lamang, sana magustuhan po ninyo ang bago nating video. Maraming salamat po.